Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Geng Sanan. Shoutout kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1986 hanggang 1990. Mukhang karamihan sa mga tao ay namatay sa pasukan. Ang daming pumasok, mas kakaunti ang mga buto. Nadaanan natin ang pinakadelikadong lugar. Magic Cave, Aaron upang aliwin ang takot ng Jiang Yingying at sinabi. Siyempre, ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa kaginhawaan, ngunit ang katotohanan ay nasa kahabaan ng paraan, mayroong mas kaunting mga buto, na nagpapakita rin na ang makadaan sa pasukan ay ang pinakamahirap na hakbang. Ang mukha ni Jiang Yingying ay lubos na lumuwag ngayon, kahit na ang hindi alam tungkol sa kuweba ng Diablo ay magpaparamdam pa rin sa kanya ng takot, ngunit ang ganitong uri ng takot ay nasa kanyang kontrol. Kuya Aaron, lagi kong nararamdaman na bukod sa atin ay may mga matang nakatingin sa atin sa dilim. Sabi ni Jiang Yingying. Huminga ng malalim si Aaron. Akala niya ay sarili niyang ilusyon iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ganoon din ang naramdaman ni Jiang Yingying. Sa ganitong paraan, natatakot ako na may iba pang nilalang maliban sa kanila sa kuweba ng Diablo. Mag-iingat ka. Sabi ni Fang Zan, pwede tayong tumakbo kapag may problema tayo. Hanggat kaya nating maubusan, lampas na tayo sa pagsubok. Sabi ni Aaron sa malalim na boses. Tumanggo si Jiang Yingying. Nang sila ay handa ng lumalim, isang malakas na hinga ang dumating, na nagpatigas sa kanilang mga paa sa kinalalagyan at natatakot na gumalaw. Nakatingin sa direksyon ng mabigat na paghinga, dahil sa dilim sa di kalayuan, hindi nila makita kung ano ang katawan ng paghinga, ngunit ang tila malapit na mga yabag ay nagsabi sa kanila na may papalapit sa kanila. Pinoprotektahan muli ng Aaron si Jiang Yingying, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagpapakita ng labis na takot si Jiang Yingying. Alam niyang walang silbi ang matakot kung may panganib. Kailangan niyang harapin ang Aaron ng magkasama para makaiwas sa panganib. Sa wakas, ang paghinga nomenan ay lilito sa harap ng Aaron, hindi banggitin si Jiang Yingying, na nagpalakas ng kanyang lakas ng loob. Kahit si Aaron, na nakapaghanda na ng psikolohikal, ay takot pa rin. Isang bakulaw na hindi bababa sa 3 metro ang taas, na may mabangis na hitsura, ang tumapik sa kanyang dibdib upang tumutol sa dalawa. Ibang-iba ang orangutan na ito sa nakita ng Aaron sa zoo. Ang kanyang buhok ay parang isang bakal na tinak, na halatang may matinding kabagsikan, at ang kanyang mga pulang pupil sa dugo ay nagpapahiwatig din na siya ay hindi pangkaraniwan. Higit sa lahat, natagpuan ni Han Sanchen ang isang kakaibang rune sa noo ng orangutan, na tila nagpapahiwatig na hindi ito produkto ng lupa. Kuya Aaron, nakakatakot itong orangutan. Sabi ni Jiang Yingying. Natatakot ako na hindi ito kasing simple ng mga orangutan. Hindi ko talaga alam kung anong mga sikreto ang tinago ng Apocalypse at kung bakit may mga kakaibang bagay na ito. Ang belo ng Apocalypse Secret ay unti-unting natanggal para sa Aaron, ngunit ginagawa nitong mas interesado ang Aaron tungkol dito. Bakit lumilitaw dito ang mga nilalang na halatang hindi kabilang sa lupa, at saan sila nanggaling? Sa oras na ito, pabilis ng pabilis ang ritmo ng chimpanzee sa kanyang dibdib. Ayon sa pagkaunawa ni Aaron, kapag natapos na ang demonstrasyon, oras na para umatake. Sa harap ng gayong marahas na hayop, hindi nang ahas si Aaron na balewalain ito. Tumabi ka at mag-ingat ka. Sinabi ni Aaron kay Jiang Yingying. Nang akmang umatake ang orangutan, bigla itong huminto, at ang hangin sa paligid nito ay tila namuo sa isang iglap. Ang mga kalamnan ni Aaron ay tensyonado at handa na para sa susunod na labanan,
ngunit nakakita siya ng isang eksena na nagpasindak sa kanya. Biglang tumalikod ang orangutan at tumakbo na parang may nakita siyang nakakatakot. Mahigit 10 segundong katahimikan, nagtanong si Jiang Yingying na naguguluhan, Aaron kapatid, ano ang problema, paano ito tumakbo? Tumayo na ang buong katawan ni Aaron. Ang ganitong uri ng makapangyarihang nilalang ay biglang tumakas ng walang dahilan. Malaki ang posibilidad na nakita na niya ang kinakatakutan niyang kalaban. Ipinapakita nito na may mas malakas na nilalang sa kanilang paligid kaysa sa mga orangutan. Yingying, lumapit ka sa akin, dali. Sabi ni Aaron kay Jiang Yingying sa malalim na boses. Si Jiang Yingying, na hindi alam kung bakit, ay pumunta sa Aaron at sinabing, Kuya Aaron, ano ang problema? Huminga ng malalim si Aaron, na nagpapakita ng hindi pa nagagawang pagbabantay, ay nagsabi, ito ay dapat na isang mas malakas na nilalang na maaaring takutin ito. Ito ay dapat sa isang lugar na malapit. Nang marinig ito, naiintindihan ni Jiang Yingying kung bakit biglang kinabahan si Aaron. Ngunit napakatahimik sa paligid, walang pagbabago. Pagkaraan ng 2 minuto, si Jiang Yingying, na hindi nakayanan ang panggigipit, ay nagsabi sa wakas, Kuya Aaron, parang wala lang. Ano ba ang problema? Ang masikip na pagsimangot ng Aaron ay kakaiba din, paanong wala? Ngayon pa lang, halatang gustong salakayin sila ng orangutan, at nang tumalikod ito at tumakas, halatang may kung anong takot ang dulot nito. Sa pangunawa ni Aaron, ang ganitong uri ng makapangyarihang nilalang, ay nakakatugon sa sarili nitong mga likas na kaaway, o nakakatugon sa isang mas malakas na nilalang kaysa sa sarili nito, kung hindi ito makakatakas ng madali. Mag-ingat ka, lagi kong nararamdaman na may mali. Aaron ay hindi maglakas loob na i-relax ang kanyang pagbabantay. Kung tutuusin, ito ang kuweba ng Diablo, na sumire sa buhay ng hindi mabilang na mga amo. Sa sandaling napahinga niya ang kanyang pagbabantay. Sa loob ng ilang minuto, hindi pa rin lumitaw ang krisis na inaasahan ni Han Sanchen, na lalong nagpagulo sa kanya sa nangyari kanina. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Jiang Yingying kay Aaron, Kuya Aaron, tingnan mo ang iyong mga paa. Sa ilalim ng iyong mga paa. Aaron dahil sa pangungusap na ito at iunat ang mga tuwid na binti, habang ang linya ng paningin pababa, Aaron ay nakatagpo ng isang body jade daang maliit na ahas, hindi nagbigay sa kanya ng anumang agresibong pakiramdam, ngunit din ng isang maliit na magandang hitsura, Brother Aaron, ang ahas na ito ay talagang maganda. Sa mga salitang ito, nalampasan na ni Jiang Yingying ang Aaron at tila gustong mahuli ito. Mabilis na tumawag si Aaron, Yingying, huwag kang gumalaw, ito ang kuweba ng Diablo. Hindi nang ahas si Aaron na i-relax ang kanyang pagbabantay kahit na, kung lamok lang, pabayaan na ang kakaibang ahas. Pula ang body jade 100 eyes, halatang hindi ito ordinaryong nilalang, at maaari itong lumitaw sa kuweba ng Diablo, mas maraming nagpapakita na hindi ito simple, Kuya Aaron huwag kang matakot. Nagtatrabaho ako noon sa isang pet shop. Maraming kakaibang hayop sa aming tindahan, kabilang ang mga ahas. Yumuko si Jiang Yingying. Sa sandaling handa na niyang abutin ang kanyang kamay, inilabas ng ahas ang isang pulang sulat sa kanya, at ipinakita ang kanyang mga ngipin na parang binabalaan siya. Natakot si Jiang Yingying, mabilis na tumayo at bumalik sa Aaron, kapatid na Aaron, ang ahas na ito ay may matinding init ng ulo, sabi ni Jiang Yingying na may matagal na takot, ang iyong puso ay talagang malaki. Alam mo ba kung anong uri ng ahas ito? Alam mo ba kung ito ay lason? Paano kung ito ay nakagat Aaron sabi ng walang magawa? Isinuka ni Jiang Yingying ang kanyang dila at alam niyang mali siya, kaya hindi niya ito pinabulaanan. Since stalemate, Aaron nakatitig sa maliit na puting ahas, at maliit na puting ahas pulang mata din tumingin sa kanya, magkabilang panig ng kaaway ay hindi gumagalaw, hindi ako gumagalaw. Inisip pa nga ni Han Sanchen kung may kaugnayan sa maliit na bagay na ito ang biglaang pagtakas ng orangutan kanina. Ngunit pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti, naisip niya na ito ay imposible. Paanong ang gayong maliit na bagay ay nagbabanta sa 3 metrong mataas na orangutan? Kuya Aaron, kailangan ba nating maghintay ng ganito palagi? Tanong ni Jiang Yingying kay Aaron. Mukhang tanga ang ahas na ito. Hindi ito dapat magdulot ng pananakot sa atin. Tara na, sabi ni Aaron. Ang maliit na puting ahas ay biglang tumalikod at nahulog sa lupa, na parang patay. Para sa ganoong hakbang, hindi alam ni Aaron kung bakit, ngunit sinabi ni Jiang Yingying sa isang panig,
Kuya Aaron, ano ang pakiramdam ko na ito ay nakikipaglokohan sa iyo? Mabiro. Natigilan ang mukha ni Hansani. Ang mga ahas ay malamig ang dugo at walang damdamin. Paano sila mag-isip at kumilos na parang spoiler? Paano may damdamin ang mga ahas? May kainahinalang tanong ni Han, dahil nagtatrabaho si Jiang Yingling sa isang pet shop, dapat niyang malaman ang mga gawin ng mga ahas. Sa pagkakaalam ko, ang mga gold python na ibinebenta sa merkado ay may isang tiyak na antas ng pagkilala para sa kanilang mga may-ari, ngunit narinig ko na may mga pagpatay sa alagang hayop, paliwanag ni Jiang. Ang ganitong uri ng kalabuan ay kalokohan sa Aaron. Hindi ang mga pusa at aso ay makikinig sa kanilang mga may-ari. Mauna na tayo. Labas pa rin tayo, sabi ni Aaron. Tatalikod na sana sila at aalis, biglang naramdaman ni Aaron na may pumulupot sa kanyang binti. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya na iyon ang maliit na puting ahas. Samantala, Yuncheng Hillside Villa. Napaka-busy ng Hillside Villa ngayon. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas, ngunit mayroong isang kakaibang kababalaghan. Kapag ang bawat estranghero ay umalis sa villa, iiling-iling siya ng walang magawa, na parang may malaking nangyari. Nangang Bolang, si Ivory ang paboritong babae ni Aaron. Kung may mangyari sa kanya, walang makakayanan ang kahihinatnan. Kailangan mong humanap ng paraan para mailigtas siya. Sa hardin ng harapan, sinabi ni Mo Yang sa malalim na boses kay Nangang Bolang. Seryoso ang mukha ni Nangang Bolang. Natural na alam niya kung gaano kalalim ang nararamdaman ni Aaron para kay Ivory. Kung ma-accident ang babaeng ito, tiyak na maapektuhan siya ng kanyang galit. Hayaan mo na lang sa apocalypse, mahihirapan siyang mabuhay. Don't worry, I've mobilized famous doctors all over the world. Sa kasalukuyan, marami na ang nakasakay sa eroplano at on the way. Naniniwala ako na malapit na silang dumating, sabi ni Nangang Bolang. Nang marinig ito, hindi nagpahinga si Mo Yang. Paikot-ikot siya at sinabing, paano nangyari ito bigla? Bakit nagbago ang isang mabuting tao sa isang gabi? I have never heard of this phenomenon. Gusto mo bang ipaalam sa Aaron? Tanong ni Nangang Bolang. Sa isyong ito, pinag-isipan itong mabuti ni Mo Yang. Mas mabuting ipaalam ito sa Aaron. Sa sandaling itago niya ito at magdulot ng malubhang kahihinatnan, ang Aaron ay magagalit. Ngunit hindi niya alam kung saan napunta ang Aaron. Paano niya ito ipapaalam? Alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Mo Yang. Umiling si Nangang Bolang. Kahit na alam niya ang apocalypse, hindi niya alam kung nasaan ito. Hindi naman sa napakaraming taon nang hindi iniimbestigahan ni Nangang Bolang ang bagay na ito, pero sa huli, wala rin. Kapag lumitaw ang apocalypse sa sarili nitong inisyatiba, maaari itong makontak. Kung hindi, walang sino man ang maaaring makipag-ugnayan sa apocalypse. Hahanap ako ng paraan, sabi ni Nangang Bolang. Sa loob ng villa, nakaupo sa sala ang ilang mga pangunahing figure ng pamilyang Han, at partikular na kitang-kita si Ivory na may mahabang buhok na puti nyebe. Isang gabi, namuti ang ulo ni Ivory, na nagpataranta sa mga tao sa villa. Napakaraming sikat na doktor ang dumagsa sa Yuncheng madaling araw. Gayunpaman, sa harap ng sitwasyong ito, ang mga sikat na doktor ay walang magawa. Ang maaari nilang kumpirmahin ngayon ay nasa mabuting kalusugan si Ivory, ngunit kung bakit siya biglang pumuti ay hindi malaman. Si Ivory, na may puting buhok, ay hindi nagpakita ng morbid na estado, ngunit mas gumagalaw. Don't worry too much. I know my body. Wala namang magiging problema, sinabi ni Ivory o sa mga tao na wala siyang naramdamang anumang discomfort sa kanyang katawan. Kakaiba talaga na pumuti bigla ang buhok niya pero hindi naman apektado ang function ng katawan niya kaya hindi naman ito malaking problema sa kanya. Si Shi Jing ay tumingin kay Han Tianyang at hindi nang ahas na magsalita. Hindi naman kasi nakakalbo ang mga tao nang walang dahilan. Ito ay dapat na isang reaksyon na sanhi ng ilang mutation ng katawan. Yingxia, ang mga doktor na kagagaling lang dito ay pawang mga sikat na doktor sa malapit. Dahil malusog daw sila, dapat walang masama sa kanila. Kung bakit may puting buhok ka, naniniwala akong malalaman natin. Nangang Bolang ay may nagsimulang pakilyusan ang kanyang mga kontak, at ang mga sikat na doktor sa buong mundo ay pumunta na ngayon sa Yuncheng. Ang impluwensya ng pinuno ng pamilya Nangang sa mundo ay hindi na kailangang sabihin. Naiisip pa nga ni Ivory kung ilang eroplano ang lumilipad patungo sa Cloud City, kaya napangiti siya at sinabing, Lolo, wala akong malaking problema.
Hindi ko na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Paanong hindi mo magagamit? Ikaw ang manugang ng pamilyang Han. Kahit may sipon ka, sulit ang trip ng mga iyon. Sinabi ni Shi Jing, Nay, huwag mong palakihin si Ivory na mukhang hindi siya matatawa o umiyak. Nag-aalala siya sa sarili niyang sitwasyon, ngunit alam niyang kahit siya ay magpakita ng takot, mas makakaapekto ito sa ibang tao, kaya't maaari lamang siyang magmukhang walang pakialam, no exaggeration at all. Ikaw ang manugang ng pamilyang Han. Tama iyan, sabi ni Shi Jing. Bagamat nag-aalala rin si Su Goyo sa sitwasyon ng kanyang anak, mas masaya siyang makakita ng ganoong eksena. Ano ang kalagayan at pakikitungo ni Ivory noong siya ay nasa pamilya ni Su noon? Gumagawa ng pinakamabigat na trabaho, hindi gaanong hawak, pera, tinatamasa ang pinakamababang katayuan. At ngayon, maaari niyang impluwensyahan ang mga sikat na doktor sa buong mundo ng mag-isa, na hindi kailanman magagawa ng pamilyang Su. Mababa ang tingin ng matandang babae kay Ivory noong mga araw na iyon. Hindi ko pinangarap na magkakaroon si Ivory ngayon. At pagkatapos ay mayroong mga kamag-anak ng pamilyang Su. Bukod sa paghanga kay Ivory, ano pa ang magagawa nila ngayon? Naglakas loob ba silang makaramdam ng superior sa harap ni Ivory? Nabalitaan ni Su Haichao, ang dating may-ari ng pamilyang Su, na ngayon ay ginawa na siyang gumagalaw na mga bricks sa construction site. Ito ay retribution. Sa oras na ito, biglang tinakpan ni Ivory ang kanyang dibdib ng masakit na mukha. Ang lahat ng mga tao ay malapit kay Ivory sa unang pagkakataon, maligayang pagdating sa tag-araw, kumusta, ano ang problema? Anong problema, anak? Huwag mo akong takutin, saan masakit? Sa kanyang mga bisig, tila naramdaman ni Han na yan ang sakit ni Ivory at napaluha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!